Mahal kita, basta't mahal kita. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So yung title pala nito ay yung Maging Sino Ka Man by Rey Valera. So dito sa tutorial natin is reggae version yung ituturo natin, no? So kung gusto nyo pala ng strumming, so hanapin nyo lang dyan sa mga video natin kasi naturo na natin to strumming version. So dito is reggae naman. So nga pala mga ka-idol, no, yung yung reggae pattern natin is magiging tatlong klase. Okay? Tatlong klase yung reggae pattern natin. So pagdating mamaya sa chorus, may ituturo pa ako mamayang isa kasi merong nabukod na isa. So doon ko na lang ituturo sa chorus, no? So yung reggae pattern natin is ganito lang. So magbe-bass lang kayo na isasama nyo yung string. Okay? Bass. Strumin nyo pababa. Top sa string. Strum ulit pababa. Okay? Kada chords, dalawang beses. Okay? 2 times yung gagawin kada chords, no? So, pag nasa loob naman ng open close parenthesis, ganito na lang. Okay? Bass, strum down, top, tapos strum down ulit. Pag may open close parenthesis, yung chords. Okay? So, malinaw, no? Pag yung chords naman is merong asterisk, okay? May asterisk yung taas ng chords, ibig sabihin nun, bass lang tapos isang strum down lang. Okay, so ganito lang siya pag may asterisk. Lilipat agad. Okay? So sana malinaw, no? So mamaya sa chorus may dadagdag ako dun sa na reggae kasi nag-iba na yung pag-reggae doon sa chorus, no? So doon na lang natin ituturo para hindi kayo malito, no? So ngayon proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So yung whole verse niya rito mga ka-idol, no, is D. So ayan D. So yung D, fifth fret yan, ha? Sa fifth fret na naka-bar. Dito naman sa 7th fret ay second string, third, tsaka fourth. Ayan yung D. Sunod is G. So yung G sa 3rd fret yan naka-bar. Sa 4th fret, 3rd string. Sa 5th fret, 5th, tsaka 4th string. Okay, ayan yung G. Tapos F sharp. 'Di ba naka-G kayo? So hindi ko na i-demo yung ano, G. Ayan, 'di ba naka-G kayo? Bali uusod lang kayo ng isang fret. Ito ilalagay nyo lang sa 2nd fret. Uusod nyo lang sila lahat. Yan. Yan, F sharp na siya. Okay? F sharp. Tapos B minor. Itong sakto na itong mga chords na to, ibababa nyo lang ng tagi-isang chord, string. Ayan. B minor. So yung B minor, second string, fourth, tsaka third. Okay? Ayan yung B minor. Ayan. Tapos babalik kayo ng G na may open close parenthesis na. Okay? G na may open close parenthesis na. G minor. So yung G minor, di ba naka-G kayo? Tatanggalin nyo lang tong third string. Ganyan. Ayan. G minor na siya. Okay? Nasa loob ng open close parenthesis. Tapos F sharp minor na may open close parenthesis din. So yung F sharp minor, uusod lang to ng isang fret. Okay? So ganyan pa rin yung tsura niya. Ganito pa rin yan. Uusod lang kayo ng isang fret. Pababa. Yan. Okay? F sharp minor na siya. Okay? Ayan. Sa 2nd fret yan naka-bar. Sa 4th fret naman tong 5th tsaka 4th. Okay? F sharp minor na may open, B7 na may open din. So yung B7 nakabar pa rin sa 2nd. Dito naman sa 4th, 2nd string tsaka 4th. Okay, ayan yung B7 na may open. Tapos pupunta kayo ng E minor na wala ng open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng C, yung E minor pala muna ituro natin. So yung E minor sa 7th fret yan, 1 2 3 4 5 6 7, 7th fret babar nyo. Sa 9 is second string. Sa 10 ay 4th tsaka 3rd. Okay? E minor na walang open. C na may open ulit. May open na. So yung C, 3rd fret bar. Sa kanyang 5th fret, second string, 3rd tsaka 4th. Okay? Ayan yung C na may open, close parenthesis. Tapos A. So yung A, nasa loob rin niya ng open close parenthesis. Sa 5th fret naka-bar. 5th fret. Sa 6th fret, 3rd string. Sa 7th fret, 5th, tsaka 4th string. Ayan yung A na may open close parenthesis. Okay? Yung mga chords na yan, okay, lahat ng chords na yan, dalawang beses nyo silang gagawin. Okay? 2 times nyo gagawin. Pag nagawa nyo ng dalawang beses, pupunta kayo ng D na may open close parenthesis. Tapos A minor na
na walang open close parenthesis. So yung A minor, nakikita nyo dyan, di ba, mayroon siyang number 3, ibig sabihin tatlong base lang, ganun lang siya, 1, 2, 3. Okay, so yung A minor, 5th fret, dito naman sa 7th fret ay 5th string tsaka 4th string lang. Okay, yung A minor ha, may number 3, so ibig sabihin tatlong down lang, ganun lang siya. Okay, so yan yung kanyang whole verse, no? So sasampulan ko kung paano siya tugtugin. So ganito siya, no? So sampulan ko kayo. So ganito siya. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Tapos yung may open close parenthesis, dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan man. Tapos isa pa, uulitin nyo lang ulit, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Uulitin nyo lang ulit ha. Mga paliwanag mo'y di na kailangan, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal. Okay, ganun siya, no? Kaya may 3 yung A minor, no? So, sana naintindihan nyo. So, ngayon, proceed na tayo sa kanyang chorus. So, dito mga ka-idol sa chorus, no? Kung makikita nyo dyan, merong chords na merong asterisk, tapos meron ding number 1. So, dyan sa number 1 mga ka-idol is strum bass down lang. Parang ganito siya. Okay, sabay yung bass tsaka down. Ganon siya. Sa may number 1 lang ha. Tapos lilipat na kayo kaagad. Okay? So, sa may asterisk, bass, down. Okay? Sa may asterisk, bass, down. Ganon siya, no? So, kaya ako iniba yung, hiniwalay yung pag, sa chorus, yung pag reggae kasi dyan baka malito kayo, no? So, yung chords dyan, no? So, hindi na natin iisa-isahin kasi naturo na natin kanina. G na may open close parenthesis. F sharp minor na may open close parenthesis. Tapos E minor na may number 1, A na may number 1, D na may open close parenthesis. Tapos B minor na may open close parenthesis, F sharp minor meron din, G meron din, D meron pa rin. Tapos A minor na wala ng open close parenthesis, A wala na rin. Tapos G na may asterisk, D na may number 1, E minor may number 1, D may number 1. Okay? So, medyo mahaba yung chords niya, no, sa chorus, pero alam ko namang kayang-kaya niyan. So, ganito naman siya sa chorus pag kinantahan. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Tapos yung may 1. Okay, so ganun siya, no? So sana naintindihan nyo, no? So ngayon papasok na doon yung interlude, doon sa part naman ng interlude ng so doon yung interlude na yun, no? So ngayon yung interlude niya rito is B minor, G, A7. So yung A7 sa 5th fret yan. Dito naman sa kanyang 6 ay 3rd string. Sa 7 ay 5th. Okay, ayan. A7. Tapos D na may open close parenthesis. F sharp na may open close parenthesis. Okay? Pagkatapos babalik lang kayo ng B minor, G, F sharp na may open close parenthesis, B minor na meron din, G meron din, A7 na wala ng open close parenthesis. Okay? So ganito naman siya sa interlude, no, para may maintindihan nyo kung paano sa interlude. So ganito siya.
verse ulit. Maliban ang ikaw ay ibigin ko. Babalik ulit kayo ng verse. Okay? So, ganun lang naman siya kadali tugtugin na. So, medyo marami-rami lang yung chords niya. So, yun lang. Sana naintindihan nyo at nagustuhan nyo. At good luck sa bago nyong matututunan.